Patuloy pa rin ang paghahanda ng puwersa ng pulisya ng Bulacan laban sa kalamidad. Ito'y sa kabila ng tuluyan ng paglabas ng bansa ng Bagyong Igme. Ayon sa pamunuan ng Bulacan Provincial Command, nais nilang tiyaking may sapat silang kahandaan sa panahon ng kalamidad. Ito'y upang di na maulit ang pinsalang tinamo ng mga residente at ng mga lalawigan sa magkakasunod na bagyo at habagat. Sinabi ni PNP Deputy Provincial Director Noli Pacheco na mayroon na silang sapat na kagamitan at kasanayan upang makaresponde sa oras ng kagipitan. Bagamat yung ating yung role ng PNP, yung maintenance and prevention ng crime, pero andun pa rin yung aming role sa disaster. Kaya yung ating mga kababayan, andito po yung ating mga kapulisan para tumulong sa lahat ng oras. Niyanig naman ng 3.5 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Surigao del Norte kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagyanig ay naganap kaninang alas 8 ng umaga, kung saan ang sentro nito ay natukoy 10 kilometro timog silangan ng Burgos, Surigao del Norte. Ang naturang lindol ay may lalim na 11 kilometro at tectonic ang origin. Kaugnay nito, wala namang naiulat na nasaktan o ari-arian na napinsala. Samantala, pneumonia ang nangungunang dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa Aklan sa loob ng 5 taon. Ito ang sinabi ngayon ng Provincial Health Office ng naturang lalawigan. Lumabas sa kanilang records na halos 3,000 ng tao ang namatay dahil sa pneumonia simula 2007 hanggang 2010. Samantala, kabilang naman sa top 10 na sakit, ang dahilan ng pagkamatay ay cancer, hypertension, pulmonary disease, heart disease at sepsis. Planong bumuo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 ng isang Marine Mammal Rescue Center sa Cebu sa susunod na taon. Ayon kay Assistant Regional Director Alan Pokita, ipinagbigay alam nila sa Coastal Law Enforcement Alliance Region 7 ang kahalagahan ng pagtatag ng Rescue Center for Marine Mammal para sa mas mabilis na rescue, rehabilitation at pagkalinga sa mga naturang hayop. Agad ring nakahingi ng tulong ang publiko lalo na sa mga mangingisda kung saan namataan nilang sugatan ang marine mammal katulad ng botanding at dolphins. Samantala, in-update na ng ahensya ang mga miyembro ng Coastal Law Enforcement Alliance Region 7 upang bumuo ng isang quick response team kung sakaling may mga emergency cases. Isang natatanging proyektong panturismo ang inilunsad sa Davao del Sur. Ito ay sa pangunguna ng mga kawani ng iba't ibang national government agency sa Region 11. Alamin natin ang ulat mula kay Vicky de Guzman ng PTV Davao. Handang-handa na ang 115 empleyado mula sa iba't ibang national government agencies ng Rehiyon 11 para sa gaganaping arena Rehiyon 11 of the Association of Regional Executives of National Agencies sa Balut Island, Munisipalidad ng Sarangani, Davao del Sur. Mula sa General Santos City, naglayag kami ng mahigit 5 oras papuntang Balut Island. Hinggil sa kalaman ng lahat, ang Balut Island ay isang kaaya-ayang lugar na may potensyal na mas makaakit pa ng maraming turista. Ito ay isang volcanic island kung saan tinuturi ring isa sa maliliit na isla ng bansa. Ipinahayag ni Municipal Mayor Jerry Kawan na marami pang matutuklas na destinasyon sa Sarangani. Kabilang na dito ang hot spring sa Barangay Lipol, ang mga umusbong na beach resorts at iba pang historical site. Sa pagkakaroon, amo na ning nag-start kami sa pag-develop aning Sarangani. Dani kining pag-imbitar na mo sa inyo hadre, usar na ni sa pamaaging makatabang mo sa pag-promote. Ayon kay Director Achilles Gerard C. Bravo, ang presidente ng Arena Rehiyon 11, isang Sarangani sa napili nilang bigyan ng serbisyong pampubliko. Pinahayag din niya na ito ang pinakamalayong pagdadausan ng Arena Rehiyon 11. Sarangani because we believe this is, as I mentioned earlier, the farthest LGU in this part of the country, and a lot of the government agencies, this is their first time to come here. Ang makakabenepisyo sa caravan ay ang naninirahan sa Balut Island kung saan ang karamihan sa kanila ay miyembro ng mga tribo. Sa pagdating namin sa isla ay sinalubong kami ni Mayor Jerry Kawa, ang municipal mayor at ang kanyang mga opisyales. Si Lola Eta Angus, 56 na taong gulang, ay isa sa mga nakabenepisyo sa serbisyong inihatid ng Department of Health. Nakatanggap siya ng pneumococcal vaccine. Nangutana ko sa mga
official dire nga naay doktor dire nga naman sila nagtudlo na dito sa piket ng doktor. Gali adto ko nagpabiti ko nga diretso nagpalista nga nagpa-injection. May 200 makakatanggap pa ng pneumococcal vaccines na handog ng DOH sa mga senior citizens. We are giving meds, desktop, and 200 shots of pneumococcal vaccines. Isa lang ang DOH, 21 national government agencies na nag-abot ng kanilang serbisyo dito sa Sarangani. Sa mga oras na ito, marami ng mamamayan ang nandito para sa Arena Region 11 Serbisyo Caravan. Ang iba pang kabilang sa caravan ay ang Department of Budget and Management, Civil Service Commission, Department of Social and Welfare Development, PhilPost, 10th Infantry Division of Philippine Army, Department of Agrarian Reform, Department of Environmental and Natural Resources, Department of Agriculture, National Statistics Office at 11 pang national government agencies. Ang Arena Region 11 ay may hinaing na dalhin ang serbisyo at benepisyo ng iba't ibang national government agencies sa malalayong lugar sa Region 11 at nakapabilang na sa programang ito ng gobyerno ang munisipalidad ng Sarangani, Davao del Sur. Mula sa Balot Island, Sarangani, ako po si Vicky de Guzman para sa Telebisyon ng Bayan.